Nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para sa United Nations Security Council. Bago ito, nagbigay ng ilang paalala ang Pangulo hinggil sa ilang polisiya ng pamahalaan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Bago lumipad pa Estados Unidos, tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang government policy gaya sa pamamahagi ng ayuda. Sa pinakahuling vlog, sinabi ni PBBM na pinag-aaralan na ang digitalization ng proseso nito at ang posibleng paggamit ng e-wallet. Sa ganyang paraan, maiiwasan na rin ang anyay pag-epal ng mga politiko. Ang mga speech at iba pang pang-epal bago ng distribution, hindi na po pwede yan. Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika o pagpopromote ng sarili. Nakasaad na po ito sa DILG Memorandum Circular at kabilang rin sa provision ng GAA kung paano dapat gamitin ang pondo ng bayan. Bawal na po sa distribution ng tulong na nanggaling sa national government. Ibinida na rin ng Pangulo na may digital copy na ng ilang government documents gaya ng e-certificate service ng Philippine Statistics Authority o PSA. Dito, maaari nang mag-avail ng kopya ng birth certificate, marriage certificate at iba pang mga dokumento. Dapat ito kilalanin ng bawat government office upang maging kapaki-pakinabang ito. Kung tutuusin, marami na tayong serbisyo sa eGov na kailangan lang fully ma-integrate sa workflow ng iba't ibang opisina. We need to be open in integrating so our digitization program can succeed. Bagamat isinusulong ang digitalization, umamin si PBBM na may ilang proseso na kinakailangan ng physical appearance. Para raw ito makaiwas sa peking birth registration. Binanggit din ng Pangulo ang kaso ni na-dismiss na dating Bamban City Mayor na si Alice Go. Nakita naman ninyo ang nangyari kay Alice Go. At yan, exactly, ganyan ang nangyari. Fraudulent birth registration, ayaw natin naman masama sa ganyan. Maaalalang noong nakaraang taon, lumutang ang butas sa registration systems ng PSA na mapag-alam ang ilang dayuhan ang nakakuha ng birth certificate sa bansa. Lumutang ito kasabay ng investigasyon sa kaso ni Go. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.